Paminsan bago pa man malaman ng isang pamilya ang speech and language delay, ang mas una nilang napapansin ay ang medyo kakaibang behavior ng mga bata. So bakit kaya? Dahil ito sa tinatawag na sensory processing. So paano nga ba yun? Ang sensory processing ay kung paano tinatanggap ng brain natin ang mga impormasyon na nasa ating paligid tulad ng mga ilaw, tunog, mga amoy, lasa, mga galaw, at even yung sarili nating body awareness na mahahalaga yan dahil yan ang magdidikta sa mga nararanasan natin. Lahat ng tao ay may sensory processing pero iba-iba ang processing natin. Maraming autistic individuals ay may ibang sensory processing. Maaaring sila ay hypersensitive. Ibig sabihin nun, masyado silang alerto sa lahat ng mga nangyayari sa paligid nila. Meron din namang may mga hyposensitive. Hindi sila masyadong alerto sa mga stimuli, kaya minsan parang kulang ang kanilang response. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. So kung ako ay hypersensitive sa tunog, maaaring ang tunog ng blender ay parang kasing lakas na ng eroplanong nandyan sa harap mo. O kaya sa isang mataong lugar, pare-pareho lang ang lakas ng electric fan, ng boses ng tao, ng tambutso ng tricycle na dumadaan, at umiiyak na baby. At lahat yan ay sabay-sabay kong nararanasan. Hyposensitive naman ako sa pandinig ay maaaring katabi ko na yung speaker at parang okay lang sa akin. Halos wala akong naririnig or mahina pa yun sa akin. Kung ako naman ay hypersensitive sa paningin, maaaring mabilis akong maasiwa sa mga makakalat na lugar. Maaaring masyadong maliwanag sa akin yung ilaw ng sinehan. Kung hyposensitive naman ako, ay naghahanap ako lagi ng tinitingnang ilaw. Kailangan yung ilaw dapat malapit sa mata ko. Pwede ring lumabas ito sa sobrang mabusisi ako sa lahat ng detalye ng tinitingnan ko. Kung hypersensitive naman ako sa panghipo, maaaring ayokong nagpapagupit, ayoko nang hinahag, maaaring maselan din ako sa iba't ibang klasing tela kung masyadong magaspang or parang lahat na lang masyadong makate. Kung hyposensitive naman ako sa panghipo, gusto kong hawakan lahat, gusto kong maranasan lahat ng iba-ibang klaseng texture sa paligid. Kung hypersensitive naman ako sa pangamoy, maaaring may maamoy lang ako na hindi ko type, masusuka na ako, sobrang sakit sa pangamoy o panlasa ko. Kung hyposensitive naman ako, ay maaaring naghahanap ako lagi ng mga sobrang maalat or sobrang maaanghang na pagkain. Meron din tayong vestibular sense, yan naman ang ating sense ng paggalaw. So kung hypersensitive ako, mabilis ako mahilo, ayoko masyadong gumagalaw. Pero kapag hyposensitive ako, kukulangan ako ng galaw, hahanapin ng katawan ko yon at lagi akong magtatatalon, mag-iikot at gusto ko yung mga swing na sobrang matataas at mabibilis. Pwedeng hirap din silang maramdaman kung nasaan ang katawan nila. This is our proprioception. Kung hyposensitive ako, maaaring laging hanapin ko yung mga deep pressure tulad ng hugs or yung pag-squeeze ng aking limbs. O kaya masyado akong madalas na mabunggo o matumba. Kapag hypersensitive naman ako, maaaring tatapikin lang ako ay parang sobrang sakit na. Kung mapapansin nyo, kung medyo kakaiba ang sensory processing ay di ka komportable o minsan masakit ito. At kaya dyan naman papasok ang isa pa nating S, which is for stimming or self-stimulatory behavior, dahil ito naman ang ginagawa ng mga tao para mabalanse iyon. Kung sa pakiramdam natin ay nagkukulang tayo ng stimulation ay hahanap tayo. At kung sumusobra naman ay iiwas tayo. Yan ang rason para sa stimming. Kaya paano natin susuportahan ito? Gawing sensory friendly ang kanilang paligid. For example, maaaring i-dim nyo yung lights o bigyan siya ng kwartong tahimik kapag kailangan niya. At huwag ipilit ang mga pagkain na alam niyong hindi nila kayang kainin. Yung mga stimming nila, hayaan lang natin gawin nila kasi yan nga ang kailangan ng katawan nila para mabalanse yung pangangailangan ng katawan. Maging handa para sa mga sensory changes sa kanilang environment. So kung alam mong pupunta kayong party at maiingayan siya or masyadong makalat yung mga bagay or gugustuhin niyang hawakan at tapikin lahat ng mga bagay, make the proper adjustments.
At ang pinakamahalaga ay paniwalaan sila kapag sinabi nila na nasusobrahan sila sa something or nakukulangan sila at may kailangan sila sa inyo, at mas lalo na kapag may sinabi silang masakit. Mas makaka-develop sila kapag respetuhin at suportahan natin ang kanilang sensory needs dahil kakaiba ang kanilang sensory processing. Happy talking! Mabuhay!